Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay July 14, 2025 at maganda yung pasok ng ng Monday ng market natin. Akala ko mag-umpisa na yung paparandam yung market natin ng ghost month kasi 2 weeks na lang, di ba? August na naman dito sa market natin. Alam mo naman pagdating ng ghost month, medyo bumabagsak yung mga stocks natin. Baka nag-shift yung yung ghost month papuntang September. Kasi parang pa-breakout yung yung candle natin. So nag-close tayo, malakas yung mga mga big caps natin. Nag-close tayo ng 6,525.04. So 1.01%. So maganda yung kabig ng markets natin. Sabay kaya to sa sa crypto, si Bitcoin lakas. Nasa 121K na kung napasin niyo yung mga cryptos natin. Tapos sa US market, yung nakita ko sa kanya is mapula yung yung opening ng futures. Pero ito medyo kakaiba kasi may pumasok na foreigners dito sa market natin. So nag-close tayo ng positive 632.24 million net foreign buy. Nangangamoy breakout yung markets natin. Pero ngayon, ang mga namayagpag is blue chips. So, pero karamihan sa kanila is yung ating mga holding stocks. Tapos sa mining stocks, malakas din yung sipa. So yung mining stocks, alam ko yung copper tinaasan ng tariffs ni Donald Trump. Pati yata yung silver, umakyat na rin yung yung price action. Hindi ko napansin yung sa gold. Kaya namayagpag yung yung market natin. Last Friday ang namayagpag is yung mga tech stocks, sina Tech, sina IMI, sina Ionix. Medyo pumitik din si Ionix pero ngayon parang pullback yung iba sa kanila. Okay, so since mga big holding caps na stocks, sina GT Cap, GGS, yung mga nakita natin na sumipa for today dito sa mga big caps natin. Okay, so nauna sa lisan nga po natin si GGS kasi first time ulit natin makita na mag-up siya ng 6.3%. So halos mag-breakout na rin siya, no? Halos kaparehas ng galaw ng index natin. So meron siyang 95.62 million net foreign buy. Tapos sa mga mining stocks natin, oil and mine, si PXP nag-up ng 12.27%. May konting breakout sa MA100. 92.22K net foreign sell. So sa mga mining, Lipanto, no, si Lipanto A ito eh. So nag-up siya ng 9.52%. Tama-tama yung yung kadila niya, yung Dow G. So sinundan ng mga short candles and then nag-spike for today's trading. Tapos si Plus natin, meron pa rin mga balita. So mag-iikpit daw si Bangko Sentral ng Pilipinas, tama ba? Mag-iikpit siya sa mga online gambling o online casino. So nag-drop siya ng 4.76%. Actually, parehas sila ni Bloom. Nag-top notcher dito sa trending stocks pero ito na lang nilagay ko para may representative tayo sa kanya. So hindi ko nakita yung net foreign sell o net foreign buy. Mamaya na lang. Tapos si MRC, nag-up siya ulit. Di ba nung Friday? Medyo maganda yung sipa niya. So meron siyang up ulit. So tatry niya yata mag-breakout. Nag-up na 4.3%. And meron siyang 2.1 million net foreign buy. Tapos si APX natin, so kasama na sa mga mining stocks, nag-up ng 5.26% and meron siyang 9.34 million net foreign buys. Kanino kaya itong mataas na 600 million na net foreign buy ng market? So marami kasi sa mga blue chips, ayan sina ICT, sina URC, nag-up, GGS, Ayala Corporation, baka dito yan. Nag-up din siya ng 4.75%. Pero mga banks, Metrobank medyo bumaba, no? So, mga bangko yata yung medyo mahina during this time. Okay? So, disclaimer guys, mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review po is for education purposes lang po. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers. Malaki yung views natin nung Friday. So double check mo lang yan. Company reviews. So nag-aral ka na naman ba sa market natin? Mga sample trades sa markets, mga basic indicators. So ano ba nakita mo? Wala akong masyado makitang galawan nung
nung Friday, di ba? So, nag-review ako ng mga stocks ng ano eh, nung linggo. So, ngayon medyo nagulat tayo kasi mga mining stocks nga yung pumitik. Fundamentals, yung mga risk management natin plus basic learnings, PSE, stock market studies naman. Okay? So, sa crypto, follow po ako dito sa ating Plug Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games, yeah, all related sa cryptos or trading din. Ayan, meron din tayo dyan. And social media, follow mo lang po ako sa Facebook account na Plumby Trader or Facebook page para updated ka sa mga reviews, Budig Pig, yung mga article natin sa local market. Tapos sa Twitter, ano ba yung mga posts natin? Dito na tayo sa summary kasi lumabas na. Okay. So medyo maganda, good vibes yung ano Monday na Monday, no? Ang ganda ng market natin. Nag-up siya ng 1.01% and panalo nga si holding firms 2.19%. Mas malaki pala yung galaw ni mining stocks. Si FNI kasi medyo nag-upsurge, no? Si Nickel hindi ko napansin eh. So nag-up siya na 2.96% and then followed by properties at 0.97%. Okay? So hopefully hindi tayo itrap ni PSE kasi parang kada siya and then parating yung ghost month. Okay, so dito tayo sa mga winners. Nanguna nga sa Big Cap si GGS. Okay, medyo malakas yung drop ni CNPF at saka Bloom. So GGS nag-up ng 6.3%, Ayala Corporation 4.75, JTCA 4.4, JTCA 4.62%, SMPH 2.43, URC diretso 1.96%. Okay? So maraming gumalaw. Nag-pull back yung mga online casino, Bloomberry, negative 4.84%, CNPF minus 3%. Converge, up and down lang si Converge. Negative 2.11% and Metrobank, negative 1.37%. Okay? So, ayan the Bangko Sentral ng Pilipinas will impose strict controls on online gambling-related payments processed through digital platforms amid growing public concern over minors and vulnerable people accessing their services. Ayan. Alos usong-uso na kasi online casino sa Pilipinas. Okay? Mega World discloses Lucky Chinatown expansion with the development of Imperial Wing. Ayan. Foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, PSE, Alter, APF, Gen, MI, Keeper Monde, ABA, AC, Double Dragon, MEG, MRC, TEL, Apollo, ATI, Cebu, Plus, Pure Gold, at saka si APX. Foreign funds sold, Metro Bank, ASEN, Manila Water, CNPF, BNL, PPC, Aboitiz Equity Ventures, Ali, A-REITs, Field REITs, Globe, Converge, MAC, Bloom, si Macan, wala yata follow-up, Web, Robinsons Retail, 7, Wilcon, Nickel, OGP, at saka CPX. Ayan. Robinsons Retail Holdings, Southstar Drug plans to expand its network to 800 stores. Okay, mag-expand siya. Hopefully, mapansin na. Si RRHI natin, we have no scheduled event this week. Okay. SMPH, momentum continues. Meron siya dito. Retail foot traffic, REIT, monetization, and dividend guidance are key upside. Catalyst, noon break. Okay, Asian market, sumakyat din. Kanina pala. Ayan. So, ito yung mga minero natin. Asian silver-related stocks jump after the metal price climbs to the highest since 2011. Okay, so good. Maganda yung galawan. Tapos nung 11, ang daming maganda. Pero si Bloom talagang mahina na umaga pa lang. PXP, energy awaits green light. So awaiting presidential approval to resume drilling in the West Philippine Sea. Okay, yan na naman. So the decision could unlock significant speculative upside but is marred in geopolitical risk. Okay, Bitcoin. Ayan, congrats doon sa mga nag-iipon lang ng Bitcoin. 121K na po yung ating mahal naman na Bitcoin natin hanggang saan kaya yan. Okay, here's the dividend schedule for July 14 to 18. Alco, SCI at saka si Jerry. So, July 4th. Ngayon pala yung ex-date nila. And then, yung isa is si Jerry, July 17. So, alas 10 ng umaga, hindi pa ganun ka-obvious, pero GGS yung nauna dito. Cebu Landmaster plans to initiate construction of this inaugural Luzon
project in Pasig City. PXOV awaits Marcos nod for production exploration. Yan na naman. Share buyback transaction, Fruit, Cebu, at saka si Miss G. Okay, alas 12. Ano nangyari? 3% si JP Cup. Parang hindi ko nabasa si JP Cup. Nag-profit taking ba? Okay, so mataas yung galaw niya kanina eh. Share buyback si Ali. Double Dragon is still pushing industrial REIT. Plus, spent 170 million to slow the bleeding. Okay. So, tignan natin. Kaya lang, namula pa rin naman siya nung ano, di ba? Nung Friday. Top was the biggest loser. Pullback na yata si Top. Tapos, stocks futures fall in Sunday. Night trade VIX rises after Trump's latest tariff threats. CREAT was the only REIT that didn't lose ground over the last week. And yung post natin last week naman. Okay? So, yun lang. Yung mga nakita natin, patalasas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga gusto ng guide sa trading sa market, ayan, parang kada na tayo. So pwede ka sumali dito para makita mo yung mga daily trade po natin in stocks. Okay? So tingin tayo dito sa galawan ng market. May breakout tayo for the week. 6,500 na. Okay, mag 7K tayo bago mag-pullback si PXP, PSE. Ayan. So 6,600. Pag na-break yan, meron tayong temporary rally papuntang 7,000. 7,000 na yun next na niya. O 6,800 o sige 7,000. Yung pinaka-next na level na na market. Okay? So medyo mas maliwanag na yung recovery ng market. Medyo umakyat yung RSI and mapakyat din yung itsura ng pinaka-MACD formation. Ayan. Yun, bullish. Bullish yung yung signal natin kasi yan yung mga sign eh. Price yung direction ng price action ng index, yung ating RSI and then MACD formation. So 6,525.04 and meron tayong dapat ganyan lagi. Meron tayong 631.94 million net foreign buy dito sa market. Okay? So sa winners, yun ba winners? BRN, binomba si BRN natin. 18.03% PXP, nag-breakout 12.27. Yun pa, LC, laki ng volume Meron siyang 9.52%. Si FNI, biglang nabuhay. 8.8%. So mga mining talaga. Megawide, nag-breakout. Breakout si Megawide. Tagal na nito. 6.37%. GGS, ayan. Breakout na ba? Nag-breakout na siya kanina. Kaya lang medyo umurong. 6.3% CAC. Ayan, breakout. 4.75% MRC, 4.3. Hindi pa nag-breakout. Konti na lang. Tapos si BHI, 3.92. Gumalaw. 3.17 AP. Ito mataas. 2.56%. And sino pa? PX, 2.23%. So sa losers, si Top, malaki na drop ni Top. Okay. So, ibig sabihin, sagad na nga siya. Ikaw ba naman, RSI 94 o 97 yata o 98 pa. Yung pinakamataas nito. So negative 13.48%. So ijakan muna para kay Top. Pasakayin nyo naman kami kay Top. Ayan, di pa kami nakakasakay. Tapos si CEI, isang spike lang. Bloom, minus 4.84 plus minus 4.76. May na yung ating dalawang casino stocks, si Tech minus 3.7. Bumaba na rin siya, no? And then, lastly, Macro Asia, negative 2.7%. Ayan, pakinggan muna si Mac natin. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung global markets. Okay, so based dito sa galaw, mga mapula mamaya, yung US stock. So negative 0.34 sa S&P, Dow Futures, negative 0.31, Nasdaq Futures, negative 0.38%. Plus, nung Friday, medyo nag-negative na rin sila. Ayan. So, hopefully, healthy pullback lang. So, European stocks, laglag, and madaming laglag sa Asian stocks. Pala ko okay kanina. Ayan. Maraming nalaglag. Pero sa crypto, grabe. So, Bitcoin, 121K, up na naman siya. Tapos si Ethereum, 2.8.
Si XRP, uy, nag-up siya. 6.25. Magti-tres na si XRP. BNB, 702, taas. Ang Dodge, 4%. Okay. Panalo mga Cryptonautics. Taas. Ganda ng galaw. Okay, so balik tayo dito and very quick review sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung ating big cap, si GGS. Pero si JT Cap malakas din ha. Yung ating si JT Cap. Oh. So nag-up siya ng 4.62%. Halos ang ganda ng galaw niya, no? Nag-swing yung price action niya. Okay, so balik tayo dito kay GGS. So ito naman si GGS kasi natin, medyo, oops, nangyari dito. Nagka-problema tayo dito sa mga earnings niya, di ba? So medyo may napindot tayo dito. Okay. So medyo pumangit yung price action nito last time kasi medyo hindi nga rin maganda yung mga lumalabas na earnings. So tignan natin baka yung next na earnings niya is mas maganda na siya kasi nag-recover naman na yung pinaka-price action natin. So nag-steady na siya below ng MA 100 tapos ayan, nagtatry siya na magkaroon ng mga breakout pero nauntog siya kanina. So ngayon, okay. So currently nasa resistance talaga siya. Malapit. Malapit siya, no? Ito yung resistance niya. Last time. So, lalagay ko muna 23.66 yung next na target natin sa kanya. So, ito yung price action niya. Pero ito yung pinaka-trading channel ng pinaka-price action natin sa kanya. Ayan. So, pwede mong sundan na lang. So, maganda yung mga pinapakita niya. Oh. Ganda ng galaw ng RSI pa. Overbought na siya. Halos pa overbought pala karamihan ng ng mga price action natin. So, okay. Hopefully, hindi tayo mga muy ghost month. Okay. So, maganda yung RSI niya, 69.11. So, nag-close siya ng 21.95 and meron siya 6.3% na galawan. So, ito rin, no? First time din natin nakita na meron siyang, malaki yung volume niya. Net foreign buy, 95.62 million. Okay? So, hopefully, yan na yun. So, nasa baba pa rin naman siya, no? Since 2023, no? Hindi na naka-recover si GGS natin. Okay? So mabagal pero nasa recovery yung pinaka-price action. Kulang pa yung net foreign buy niya. Next. So maingay yung mga minero natin ngayon tsaka oil exploration. Okay, binomba si PXP natin, nag-up siya ng 12.27%. So finally natuloy yung breakout. Nag-close at 2.47 and 92.22K net for sale. Pero parang parang hirap pa rin siya, no? Okay, so meron siyang binuong resistance. Tignan natin yung pinaka-resistance niya. Siguro channel niya to, no? May nakita akong channel niya. Oh. So, tignan natin kung makalampas siya. Pag sinabi na tuloy yung oil exploration, yun. Alam mo na, yun yung catalyst natin para sa breakout. Pero ngayon, nasa sideways yung pinaka-picture ni PXP. Pero kanina, syempre, maganda yung kanyang galaw. May mga volume siya, oh. So, binobomba din. Gusto rin, i-reverse yung, direction nitong si PXP. Okay, so very good. 12.27% nga po yung ating galawan. And hopefully, magka-breakout tayo para sa next target na 3.36. Next, Lipanto. Okay, kung na-timingan mo to, congrats kasi nagpakita naman siya ng, ayun may sign yung ating pinaka-Dow G. So ngayon medyo nag-breakout na siya sa MA9. May konting untog sa sa MA20 pero okay lang yan kasi sumilip naman siya. And then so ang close the gap natin is 0.1514. So ganyan na lang muna. Okay, meron tayong support dito sa gap area. So depende na ako sa may ilalagay 0.13. And pinaka-next na target natin is hopefully mag-close the gap and umabot tayo dito sa 0.1578. Pinaka-best case scenario, balik tayo dito sa 19.78 kasi nasa mining naman yung pinaka-sentiment na market natin. Okay yung RSI, so bullish. Yung RSI nandito sa taas. And yung MACD formation is nag-try na mag-recover ng pinaka-price action. Parang pilit yung support. Actually, ito yung pinaka-support niya based sa price action. Okay, so yan na. Pinaka-support level natin. Hopefully, hindi siya close the gap lang and then pull back ulit for the coming few days. So, nag-close tayo 0.1380, 9.52%
and zero net foreign buy. So mga locals yung hineti natin para kay Lipantok. Okay? Next, plus, yung alaga natin, Naku. Okay, tingnan na lang natin bukas. So, nagre-resist yung MA 100. Malakas na resistance and nagre-recheck siya dito sa 32.14 pesos. So, hindi pa rin makarangkada si Plus kasi nandiyan pa rin naman yung negative sentiment, di ba? Pero at least siguro nabunutan ng tinik na yung mga kagaya natin na holders kasi control lang naman yung gagawin, hindi naman totally ban. Ayan. So, tingnan natin kung makalampas tayo ng mas maganda yung sentiment natin kapag nakalampas tayo ng 43 pesos na dito sa slightly above ng MA 100 para balik yung uptrend channel natin sa kanya. Ngayon kasi nahihirapan siya. So parang nandito lang siya sa loob ng channel na to. Ayan. Nandiyan yung pinaka-price action natin. Mahina pa rin. Hindi pa rin ganun kaganda yung RSI niya. Medyo nauuntog-untog pa rin. And mahina pa rin nga din yung pinaka-MACD formation natin. So nag-close tayo, sinagad 36 pesos, sakto. And meron siyang negative 4.76% na loss. Pero net foreign buy na ulit siya. 88.28 million. Ayan. Alam ko itong dalawang candle na to, mapula, or rather ito, tsaka to, nag-start na siya magkaroon ng net foreign sell last week. Ayan. Good vibes. Bumalik ulit. Pero syempre siguro for the medium term, no? Short term to medium term, iindahin niya yung mga ilalagay na controls para hindi makapagsugal yung karamihan ng mga Pilipino. Kasi ngayon, one click lang pwede ka na magsugal, di ba? So, tama. Pero sa akin, para sa although may hawak akong plus, pero para sa akin, tama lang yan. Kasi mahirap, nakaka-addict talaga yan, lalo na yung scatter, di ba? Marami tayong nabalitaan na nalugi. Yan. Okay, so ganun na lang muna. Dow G, hopefully green yung candle natin bukas. Next, MRC. So, ito, nagtatry na mag-breakout. Ang laki din ng season na ito, no? Baka marami na shake out dito. Kasi lakas ng season. Mantakin mo, nag-drop ka agad ng 20% in just 4 days na trading natin last time. And then, bumalik din siya. So, okay, tingnan natin kung malusutan niya to. Kasi nandito na yung mga previous na holders natin sa kanya. So, parang sideways yung nakikita ko sa kanya. Ayun, parang may channel siya, no? Okay, hopefully hindi sideways. Kasi syempre, pag breakout niya, ang mapapansin na natin, ito na yung pinaka-next na channel niya. Ayan. Kaya kailangan mag-breakout tayo ng piso para makita natin kung maganda yung galaw ni MRC natin. So based sa mga indicators niya, okay naman eh. Medyo maganda na siya. Yung RSI niya is nag-stay na dito. And then yung MACD formation is meron din siyang slight reversal. Okay? So pag nag-above 1 peso, ito yung susundin ko sa kanya. Pag nauntog na naman tayo, baka ano lang to, trading range from 0.76 pupuntang piso. Okay, so nag-close tayo, 0.97, positive 4.3% and meron siyang maliit lang, no? 2.1 million net foreign buy. And then lastly, si APX. Okay, bukas kaya ano naman. Paiba-iba yung trend ng market natin. Okay? So medyo nakakabalik na siya. Pero tingin mo, tingin ko magiging matibay yung mining stocks natin for this week. Tingnan natin hanggang Friday. Pero yun lang yung hula-hula analysis natin sa kanya. Kasi bukod sa mahal yung silver, nagmahal yung copper. So pag nag-pullback lalo na pag nag-pullback si US stocks kasi overbought ng karamihan sa kanila eh. So mamamayag pag ulit yung mga gold. Kasama na yung gold natin. So which is yung mga mining stocks. Okay? Abangan natin yan. So nag-close tayo ng 6.4. Very good. So pabalik sa trading range. Up ng 5.26% and meron tayong 9.34 million net foreign buy. So pa-recover na yung niya, yung indicators niya. Ayan. Lahat ng indicators niya is pa-recover na po siya. Okay? So, very good. Yung pinakita ng market natin, maliban sa mga casino stocks natin, majority blue chips, mining stocks,
Berde naman lahat ng indices natin, di ba? So medyo marami yung gumalaw for today's trading natin. Hopefully, tuloy-tuloy na bago mag-ghost month. So ghost month, abangan natin yung mga malalakas na net foreign sell. Pero pag wala namang malakas na net foreign sell, baka delay yung ghost month. So pwedeng umabot yun ng until September naman. Okay po. So yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.